Ito mga kapatid, total may social media naman, kokontra na rin tayo sa mga nakikita natin na pakiramdam natin ay hindi tama. Tapos kung may makakapanood man, bahala na lang silang manghusga. Itong si Lawrence Defensor, sabi niya, saying that she wants a bloodbath. That attitude has no place in government. Is a terrible example to the youth who are watching her. Sabi niya, no? Alam nyo, ako ay labis na tumututol sa pahayag nito ni Congressman kasi unang-una, dapat gayahin ng mga kabataan si Sara Duterte. Bakit kamo? Sara Duterte is the type of person na nagtatrabaho lang, huwag mong kantiin, pabayaan mo siya, at pababayaan ka rin niya. Pero kapag siya ay ginipit mo, papalag. Sara Duterte is the real epitome of a woman na palaban. Hindi lang ng woman, tao na palaban. Huwag mong kantiin. Kung ayaw mong, kantiin ka rin. Diba? Si Sara Duterte, among the politicians, kasama na rin yung mga politikong ginagamit nila yung kanilang gender card. Si Sara Duterte, hindi ito nagmamanufacture ng ebidensya. Number one, kailangan gayahin ng kabataan nun. Huwag kayong gagawa-gawa ng kwento na makakasira sa kapwa, magmamanufacture ng ebidensya. Kunwari, dumating sa pagkakataong may kapangyarihan na kayo, huwag kayong maggagawa-gawa. Nakalagay sa Biblia, mas mahalaga pa sa batas, yung nakasulat sa Biblia, do not bear false witness against your neighbor, kagaya ng ginagawa nila kay Sara Duterte. Ginawa nila kay Sara Duterte at ginagawa ng mga gagong politiko at ng mga NPA at ng mga mapanirang puri. Gayahin niyo si Sara, pumalag kayo. Kayong mga kababaihan, tayong mga Pilipino, pag kinanti, papalag. Kasi naman ang ginawa ng administrasyon nito, 10 na mga kaalyado nilang mga demonyo. Inapi ng inapi, sinira ng sinira si Sara Duterte gamit yung pera ng taong bayan. Tapos pag sinabi niya, I want a trial because I want bloodbath, sasabihin mo, wrong example. Mali ka doon, Congressman. Tama. Putang ina, maglabasan na tayo ng baho. Sinisiraan niyo ako? Ilalabas ko rin yung katotohanan sa mga Pilipino para makapamili sila ng tama. Di naman pwedeng yung boses lang ng makapangyarihan yung napapakinggan, hindi ba? So gayahin natin dapat si Sara. Kapag tayo inaapi, pag sinisira yung pangalan, dignidad natin, kailangan ng bloodbath. Putang ina. Kung gusto nyo ng trial, trial. Di ba? Alam nyo ito, without being a criminal instigator, no? Pero nasa henerasyon tayo ngayon na people do not fear consequences. Dati kapag may sinabi kang masama, hinanap ka, suntukin ka sa mukha kasi may sinabi kang masama. Ngayon wala nang ganon. Ang gagawin nila, kakasuhan ka pag may sinabi ka, hahanapan ka ng perwisyo, ng kaso. Ang tinitira yung vloggers, hindi yung kriminal. Dahil lang kung minsan, o mas madalas, mas may punto yung vlogger. Ganun na ngayon to. Si Sara Duterte, hindi. Pag suntukan, suntukan. Pagkasiraan, binabato niyo ako ng putik, may alam akong lehitimong putik nyo, putang ina nyo, di maglabasan tayo. Hindi pa pwede yung mindset na, ay makapangyarihan ako, patayin ko nga itong, example lang to example,
patayin ko nga itong kapatid nito para di naman ako mahuhuli. Tapos nahuli ka, nakita ka nung kapatid. Kaso hindi ka nakulong dahil marami kang connection. Tapos pag sinabi niya, I want bloodbath, uubusin ko kayo. Sasabihin mo, ay demonyo siya, mamamatay tao. Ha? Diba? Sa kultura ng mga Maranao, o ng mga Igorot, o ng mga tunay na Pilipino, pag buhay yung kinuha mo, buhay din ang kapalit. Sasabihin niya na naman, hindi yun makabatas. Nilalaro niyo yung batas, mga putang ina niyong mga gahaman kayo eh. Oh. I'm just making a point. And one more thing, bloodbath, hindi naman niya ibig sabihin na magpatayan tayo. Hindi naman niya na ibig sabihin ni Sarah. Maglabasan na tayo. Kaya gusto ko ng impeachment trial because I want blood. Hindi yun literal. I want, alam mo yun, trial kung trial. Didepensa ko yung sarili ko at kakanain ko rin kayo. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya dapat, alam nyo ang dapat gayahin ng kabataan, si Sara Duterte, hindi yung mga disyenteng pokpok o yung mga disyenteng naninira lang o yung mga disyenteng nanggagago lang ng bayan. Peke. Hindi ganon. Gayahin nyo yung talagang astig. Yung talagang tumatayo para sa babae. Karapatan ng babae. Ito yung dapat ginagaya. God bless sa lahat ng Pilipino and maligaya lang ako na may mga Duterte na nagbibigay ng dignidad sa ating mga ordinaryong tao. Sa kanila na lang nakasalala yung pag-asa natin dahil yung mga ganyan, ano maasahan mo dyan sa mga ganyan?